Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo nagpupulit nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ngayon po ay kalawang araw na pag-aayuno dito sa Pilipinas. Sa programang natin sa inyo ng New Muslim Academy Philippines, karagdagang kaalaman sa buwan ng Ramadan. At ang ating tatalakayin ngayon insyaAllah ta'ala ay ang hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa salaysay ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru wa in ghumma 'alaykum faqdiru lah. Sa salaysay ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma na kanya sinabi na narinig ko ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, kapag inyo itong nakita ay mag-ayuno kayo. At kapag nakita ninyo muli ay tapusin yung pag-aayuno. At kung naharangan ito sa inyo ay tansyahin ninyo o ipagpalagay ninyo ito. So ito ay sasalaysay ni Imam al-Bukhari at Muslim na tumatalakay sa pagsisimula at pagtatapos ng buwan ng Ramadan. So ang buwan ng Ramadan ito ay tinatakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo, kung saan ginawa niyang kondisyon o ginawa niyang palatandaan ng pagpasok ng buwan ay ang pagtingin sa hilal o sa bagong buwan, sa crescent na ating nakikita sa kalangitan. At kaiba sa mga ibang paniniwala na mayroon silang mga fixed date o talagang natatanging hindi nagbabago na mga kapistahan, na mga petsa sa kalendaryo sa taon, gaya ng kanilang celebration ng pagdiriwang ng Pasko, mga kapistahan, iba pang mga pagdiriwang na may kinalaman sa relihiyon. Ito ay nakatakda ang mga oras o ang mga petsa. Ang sa ating mga Muslim ay tinitingnan natin ang buwan. So, kapag nakita natin yung bagong buwan, mag-aayuno tayo. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag nakita ninyo ang pagpasok ng buwan ay mag-ayuno na kayo. At kapag nakita muli yung susunod na buwan, yung kanyang hilal, napakanipis na crescent na liwanag ng bagong buwan, ay tapusin ninyo ang pag-ayuno sapagkat isang ibang buwan na yun. Okay? So yun ang palatandaan na binigay sa atin. So wala itong fixed date. At ganoon din makikita natin na ang Hijri calendar o ang ginagamit natin sa Islam na pagtatakda ng mga taon, buwan, araw, kalendaryo ay less than 11 days more or less kaysa sa Gregorian calendar, which is binubuo consists of 365 and 1/4 days. Kaya kapag makikita natin na 11 days na bawas o mas maikli ang Hijri calendar, 11 days every year, ay umuurong ito ng panahon. Bawa nagsimula tayo ngayon ng February 18 or 19 ang pag-aayuno ng iba. Nung last year yun ay halos kalagitna o third week ng February. 11 days ang nabawas ngayong taong ito. Kaya itong ganitong kalagayan dadaan sa lahat ng buwan at lahat ng panahon ang pagsisimula at pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Minsan may Ramadan naman sa tag-init, may Ramadan na taglamig. Mahaba ang pag-aayuno, meron namang maikling oras ng pag-aayuno. Dati halos umabot ng 14 hours, ngayon ay almost 13 hours ang pag-aayuno ng mga Muslim. So, ang ginawang palatandaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pagtingin sa hilal. May mga pagkakataon na hindi ito makikita kapag maulap o kaya ay umuulan
o kaya ay may hazy or may uusok o ano pa man nasa himpapawid na maaring makaharang sa naked eye ng tao makita yung hilal. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ghumma alaykum," kapag hindi ninyo nakita o naharangan sa inyo, faqdiru lahu, ay itansyahin ninyo. Sa ibang salaysay, sa same na hadith, idha ra'aytumuhu wasumu, idha ra'aytumuhu fa'aftiru, fa in ghumma alaykum fa'akmilul iddah, ay kumpletuhin ninyo ang bilang. Sa iba namang salaysay ay fa'akmilul iddata 30, ay kumpletuhin ninyo ang bilang ng 30 araw. So makikita natin doon na kapag nakita sa ika-29th day, ay susunod doon na araw, pag-aayuno na. Kapag hindi nakita, saan mang lupalop ng lugar na yaon o bansa na yaon, ay kukumpletuhin na 30 days. Yung araw ng Sha'ban, a month before Ramadan, and automatically, yung susunod na araw pagkatapos ng 30th day ng Sha'ban, ay yun ang unang araw ng Ramadan. At ang sa Islamikong kalendaryo, pag yung ating paglilipat ng araw, night precedes the day. Nauna yung pagpasok ng araw sa pamamagitan ng sunset. Pag nag-sunset, ay ibang araw na yon. Not necessarily alas 12. Bagkus minsan, yun nga, sa oras natin yan, mga alas 6 pasado, ay lulubog na ang araw, bagong araw na yon. So, ang Ramadan nagsisimula talaga doon sa paglubog ng araw ng Sha'ban. Yun man ay 29th day or 30th day. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ummatun ummiyah." Tayo ay sambayan ng illiterate. La naktub wala nahsib. Hindi tayo nagsusulat at hindi tayo nagbibilang. Kumbaga ay walang calculation sa atin. Wa syahru hakada wa hakada. Sabihin, hindi nakasalalay ang ating ummah sa calculations, sapagkat tayo ay illiterate talaga, kumbaga. Kaya ang bawat buwan ay binubuo ng 29 or 30 days. Walang 28, walang 31. Yun yung malinaw. So, sa pagitan nun, every matatapos ang buwan, titingnan kung nandun ang hilal. Pag nakita, after 29, sa igabi ng 29, kapag nakita, susunod doon ay bagong buwan na. Kapag hindi nakita, 30 days ang kukumpletuhin, saka pala manlilipat ng bagong buwan, bagong month. Kaya yun ang maigling paliwanag hinggil doon sa ating senaryo. Kapag kaya nang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon, may mga pagkakataon na nalilito yung mga tao na hindi nila alam kung ito ba ay ang araw na susunod ay 29th ba ng Ramadan? 29th ng sa Sha'ban, 30th ba ng Sha'ban o unang araw na ng Ramadan? Okay. So, dahil nga sa pagtingin sa kalawakan o sa himpapawid, sa langit. So, ang iba ginagawa ay nag-aayuno. Makita man nito bukas, mamaya, o hindi, mag-aayuno ako bukas. So, yun ang tinatawag na Yawm Shak, araw ng pagkalito o pag-aalinlangan. Hindi nga nila alam kung yun ba part pa ng Sha'ban o Ramadan na. So, iba ginagawa, ayuno na ako. Kung ito man ay Ramadan na, nakapag-ayuno na ako, pasok na. Kung hindi pa, soon na yun. Na ginawa ko lillah, para kay Allah, na pag-aayuno. So, yun ay mahigpit na, hindi yun itinatagubilin sa Islam. In fact, sabi sa hadith na sila ni Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man sama yawma yashukku fihi an-nas, man sama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Ano ibig sabihin nun?
Sino man ang mag-ayuno sa araw na kung saan ay nag-aalinlangan ng mga tao, hindi nila alam kung yun ay huli ng Sha'ban o una ng Ramadan, ay sinuway niya si Abul Qasim. Ibig sabihin, sinuway niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit kung yun ay araw na kinakaugalian niyang nag-aayuno na tapat ng Huwebes halimbawa, o kaya ay ng Lunes, yung araw na nag-aalinlangan, at siya ay laging nag-aayuno kapag ganun, o kaya siya ay nag-aayuno ng makalwahan every other day na tapat na susunod na araw na yun ay pag-aayunuhan niya. Nag-ayuno siya dahil sa sinasagawa niyang sunna dati pa, hindi dahil yun ay araw ng pagkalito at pag-aalinlangan. So yun ang kinaklarify natin. At huli ay kagaya ng nangyari ngayon na dito sa atin, sa Pilipinas, Southeast Asian countries, ay hindi nakita noong sabay-sabay na February 17 ay yun ang ru'ya o pagtingin ng buong mundo, lahat yun ay Sha'ban 29 sa impapawid kung makita ang buwan ng Ramadan pagpasok nito. So, sa atin hindi nakita at mga neighboring countries, Muslim countries. Sa ibang lugar naman, lalo na sa Middle East, ay nakakita nila ito. Sa Saudi Arabia, Qatar, Emirates, Yemen, at iba pa, Sudan. So, nakita naman nila iyon. So, nagkakaiba. Okay? Ang pagsisimula ng Ramadan. At ganoon din sa pagtatapos. May epekto yun. Maaaring magsabay kung makita natin at hindi nila nakita, magsasabay tayo doon. Ang senaryo ay ganoon. At yun ay palagi nangyayari. Sapagkat ang sabi ng mga ulama natin, lalo na si Sheikh Uthaymin rahimahullah, likulli balad ru'yatuhu. Ang bawat bansa ay mayroong sariling pagtingin. Hindi pwede na babase sila sa bansa na malayo sa kanila. O bawat, sabihin natin, hindi man bansa, yung time zone. Kung papaano, sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, nagkakaiba ng oras ng sala sa bawat panig ng daigdig ng pagsisimula nito. Bawa sa atin, yung Dhuhr ay 12:10, sa iba naman ay alas 12 mismo, sa iba naman ay mas late. Pinahintulot din na magkaiba ang pagsisimula ng bawat buwan. So yun ay hindi dapat pagtakhan at pagmulan ng di pagkakaunawaan at kaguluhan sa mga Muslim. Kaya sa atin, alhamdulillah, dahil ngayon may wasailul i'lamiyah, meron na tayong mga social networks, meron na tayong social media, madali nating malaman. At sa atin dito, meron tayong, alhamdulillah, panon ngayon, yung Darul Ifta ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. So, hindi lang siya for Muslim Mindanao, actually. Siya sakop ng buong Pilipinas, kahit yung National Commission for Muslim Filipinos o NCMF ay nakaantabay din doon. Ganon din, meron din tayo sa Mufti ng Region 9 at Palawan, yung Samba Zulta na tinatawag. So halos sila ay magkakapareho ng opinion at sa iba ding mga katabing bansa natin na hindi nakita ang hilal o yung new moon para sa buwan ng Ramadan. So kaya tayo nag-ayuno ng 19, okay? Kahapon, ng unang araw ng pag-aayuno natin. At sila naman sa Middle East ay nauna sa atin ng isang araw. So walang problema doon. Si Allah ang nakakaalam, si Allah ang magbibigay ng karampatang gantimpala sa ating lahat sa pagsusumikap natin. Ang nagiging problema lang ay yung mukhalafa ng ilan. Dahil with all due respect sa mga ulama na meron tayo, ay nag-declare sila ng pagsunod sa Middle East, bagaman sila nandito sa Southeast Asia. Sinunod nila yung oras, yung declaration doon, nag-ayuno sila. Una-una, tayo ay una ng 5 oras sa Middle East, sa Saudi Arabia lalo na. So, kung tayo nakita natin at sila hindi nakita doon, hindi sila kailanman susunod sa atin. Ganon din, kung hindi natin nakita, sila nakita nila, hindi sila susunod sa atin din dahil nakita nila doon.
At ang declaration nila ay halos mga hating gabi na dahil inintay pa nila yung declaration doon. So karamihan ng mga Muslim Filipinos natutulog na nagpapahinga na alam nila sa kanilang sarili na hindi mag-aayon. No? Pagkatapos magde-declare sila na fasting bukas sapagkat nakita sa Saudi Arabia at sa Middle East countries. So maraming hindi masyadong pinsala. Kumbaga mas maraming negative na effect iyon sa pangkalahatan mga Muslim dito sa Pilipinas yung ganong gawain. At ngayon nga, mutahid na tayo, alhamdulillah, nagkakaisa tayo sa mga mufti natin dito sa ating bansa. So, itong bagay na ito ay nangyayari taon-taon pero inshallah ta'ala mag-develop pa yung ating sistema nang sa ganun ay maging mabuti ang kalagayan ng mga Muslim di lamang sa Ramadan at sa iba pang mga pagkakataon. So inshallah ta'ala ay ito yung ating may babahagi bilang karagdagang kaalaman ngayong buwan ng Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu ta'ala an yubarik lana jami'an wa an yataqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salih a'malina. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.